So, andun si Habi. So, syempre, last time na nag-update tayo dito. Wait a minute muna. So, ayun na nga, yung last time na update natin dito, meron tayong hindi magandang na-upload. Kumbaga, hindi ko na-edit ng maayos at hindi ko din siya tiningnan maayos. So, may mga doon, mga nakita na hindi maganda. So, syempre, ako magsusorry din, no, kasi kasalanan ko din talaga siya na hindi ko na-edit. Kumbaga, hindi ko siya na-delete. Ganun. So, nagulat ako sa mga comment bigla. So, sabi ko kay Habi, napag-usapan naman namin ngayon. And then, sabi ko sa kanya, dapat kahit yung part lang na yun, yung hindi niya ginawa. So, aminado naman siyang hindi talaga maganda yung sign na ginawa niya, no. And ako is naiintindihan ko naman yung part ni Habi. Simula naman talaga sa nag-vlog ako, hindi naman talaga siya ganon, kumbaga nagsasalita ng hindi maganda. Siguro lang siya, siguro napuno na lang din siya sa mga comment sa kanya na lagi kasing comment talaga is akin daw lahat. Kumbaga ako lahat dito nagba-vlog para makapagpatayo ng bahay, ganun kasi lahat ng nababasa niya. So syempre siya, parang may sa kanya ba na self-pity siya. So naiintindihan ko siya kasi simula nung nagkakilala kasi kami ni Habi, guys, halos siya talaga lahat. Simula nung nag-work siya sa abroad, kumbaga nabuhay kami ni Diday simula nung napanganak ko si Diday, nabuhay kami or kami kahit tawag na to, syempre na maganda yung namin babuhay, naka-aircon pa nga kami sa bahay nung mga nasa ibang bansa pa siya. So parang sakit ba mabasa para siguro sa kanya na ganun yung comment ng tingin ng tao sa kanya, hindi man nila alam yung mga nangyari din before na mga naambag ni Habi para sa pamilya. Siguro yung nakikita din ng mga ibang tao sa ngayon, ng mga viewers ko simula na nag-vlog ako kasi nga 'di ba COVID time yun. So doon nag-stop si Habi sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So halos lahat ng mga nakita nila or ninyo, syempre ako nagsisikap na ako mag-vlog, and then hindi nyo man nakita si Habi noon na nagtatrabaho sa ibang bansa kasi nga doon na siya nag-stop talaga, na hindi na nakabalik. And then nag-focus na din sa bahay dahil gusto niya ma-experience nga yung si Diday. And then ito yung bahay na to na pinagtatayuan natin, ito talaga yung pundar niya sa trabaho niya sa ibang bansa, which is ito talaga ang ambag niya. Kumbaga hindi tayo makapagpatayo ng bahay kung wala tong naipon niya na lupa na to. Siguro wala tayong ipapapatayo ng bahay. So for me, aminado akong nasaktan din talaga si Habi, and mali din yung ginawa niya. At the same time na may pasign talaga na hindi maganda yung middle finger na ginawa niya. So ako ay humihingi din ng pasensya, no, kasi siguro kung nakita ko lang yan at inedit ko lang siya ng maayos, siguro hindi lalabas yon. So late ko na siya na-edit, nakita na din ng mga viewers na iba. So syempre ako ay maghihingi din talaga ng sorry, pasensya po, kasi ako kasalanan ko din yun, nilabas. Hinayaan ko kasi siyang magsalita kasi alam ko na punong-puno na siya sa mga comment na hindi maganda, kumbaga masakit para sa kanya ba bilang isang lalaki. So hinayaan ko lang siya magsalita ng mga time na yon. Hindi ko lang talaga napansin na may pagganon na sign sa kanyang kamay. So ako yung naghihingi ng sorry, no. And yes, aminado akong minsan talaga hindi ako nag-i-edit ng maayos. Kumbaga, lalo na pag nagmamadali ako, nakakalimutan ko yung iba. So, ako nang hingi ng sorry. Pasensya. Tao lang. Minsan nagkakamali. And then, ayun na nga, meron din akong comment din sa mga nagsasabi na bakit daw ang bagal ng bahay na pagpagawa. Guys, pag mabagal yung pagpagawa ng bahay, meaning wala tayong sapat na pera. O alam ko, mahirap magpagawa ng bahay,
na walang pera. Sabi nga ng comment, sana pag nung nagpagawa ka ng bahay, inisip mo na kailangan mo ng malaking pera. Sabi ko, naisip ko din, paano ako magpapagawa ng bahay? Wala naman akong malaking pera. Kaya nga paunti-unti, diba, yung pagpagawa natin dito. Tsaka hindi naman siya madalian talaga. Ang akin lang, isa na maintindihan ninyo na kung ano man yung sinasahod ko every month, doon lang tayo nakakapag-update ulit sa bahay na to. Kasi sa sahod tayo bumabase talaga sa ating pagpagawa sa bahay na to. Ayun, tingnan nyo, napakapulido na nga yung bubong niya. Isipin nyo, napakasarap na sa feeling namin ni Habi na nakapagpagawa kami ng ganito. Kasi isipin nyo, nung maliit pa kami, nagsimula ako sa bahay na pinagtagpi-tagpi ng nipa ng aking mama at papa. Naiiyak tuloy ako. Oo, pinagtagpi-tagpi na nipa, kumbaga gawa lang talaga ni mama at papa. So, ako sobrang proud ko kasi hindi ko akalain makakaano ako nito. Makakapag ambag ako, kumbaga makakapagpagawa ako ng bubong na ganito katibay. Kasi sa bahay naman namin dito sa sentro, ganun pa rin, pinagtagpi-tagpi din ng yero, kumbaga mga tira-tirang maninipis na yero lang din. So sobrang happy ko, no? Happy ako. Pasensya na minsan kung hindi ko alam eh. Sabi nga nila, hindi ka naman dapat mag-explain sa mga tao, no? Basta ako, masaya lang ako. And hopefully matapos to, kahit abutin man ako ng isa pang taon, 2 years, ganon. Basta ako, masaya ako sa mga nangyayari sa amin ni Habi, na paunti-unti namin siyang nakakamit ba, kumbaga kahit dahan-dahan lang siya. Tsaka katas din yan ng pagsisikap namin. Hindi ko yan magagawa kung wala si Habi sa tabi ko, sa totoo lang. Kasi siguro kung hindi si Habi nagsasacrifice sa trabaho niya, siguro kung bumalik siya, hindi ko din ma-achieve sa sarili ko na kaya ko din palang tumulong sa kanya, ganon. So ako, pasensya na at naiiyak ko minsan sa mga ganito kasi emotional talaga ako pag ganito. Ay, ang ingay ng dito sa ating kapitbahay. So ako'y masaya, and dito na tayo sa part na to, and alam ko na kakayanin ko pa ang mga darating na araw, ang mga challenge na ibibigay sa akin dito. Wala, naiiyak ako bigla kasi syempre basta si Lord na ang bahala. Yun lang. And ongoing pa din yung ano nila dito, hindi pa yan natatapos. May mga finish lang ang mga trabahante natin. Then nag-aantay pa kami sa ating color roof kasi ginagawa pa siya. So 1 week nga yung pinakamatagal bago natin makita yung bubong na to na matakpan na ng color roof. So happy. At the same time, wala, parang nailabas ko din yung sa loobin ko sa inyo ba, kasi yung mga nakang araw parang ang dami kong iniisip, hindi ko na masyadong parang nagaguguluhan na ako, ganun. So ganun talaga buhay. Acceptance is the key, sabi pa nga nila. Pasensya na. Ang Habi, ayan na siya. Tagaod ni siya yun, moabot na tong kuan mo. Nag-election lagi. After election ba? Wag na bago lagi mong dagway yun, murag nagpaitong tagbuhok. Ba? Or sa kalo siguro, sige kag kalo. Oh, kalo gud. Ugma wala may deliver tapos sa dusi wala. Wala deliver ugma. Wala. Iming ko ba? Wala may ugma Naningitan ron may ugma kay. And malapit na ang election ko sa gali. Dusi?
12 ang eleksyon. So, holiday. Walang trabaho, walang pasok. Pila ka hollow blocks niyon? Nasi mga plants di oh. Tanawa. Pila ni ka hollow blocks tanaw nimo? Tanan. Kanang sa kuno ilabot ang septic ano mga kuan 2,000. Masarado lang. Oh, masirado makadivision ka. Ang septic ilabot septic ano. 2,000 ka Blocks. hollow blocks. Plus na pa may semento o graba ay mga balas. Katong kuan. O muko mo. Plus and minus ta atong di ba? Plus and minus ta mga 5 dungag tato or suprahan to. Mura na siya. Pila na pag prenda aning mga nagsidlak-sidlak sa kang lawas oh. Ang gani ako Ano yan Yung plano yan ba? Muna porma si mohang Ini mong Pohon. 2 kwarto. Oh. 2 kwarto. Gini imuhan ning kwarto. Kini sad siya, 2 ni ka CR, imong ni CR o common nga CR. Mo ni siya imong dining area, kitchen imong diri. Tapos gani daw, natay anak ka taas. Dili ba pili? Wala na to dia, makaya ta diha ako mga laba. Ikural gini nimo CR ani. Karalon man na diha. Ani kutob kay aro. Mo 2 ta ka kwarto diha, mo imo patag CR to. Sayang kay area. May nang diri lang CR. Kaya pertahan sa kwarto, imo rin pertahan diri. Kini din sa sala. Luwag gusto mo sala o. Nya, pwede kang putang lamisan mo diri ka makaon. Kaya rin kuan. Basta gusto na ako ang sala o ang sa kitchen open na siya. Kani siya. Kani siya. Kani siya, pwede ra divider imong itabon diri. Kay gusto man ta hilig man ta magluto, gusto na ko open Mora area ning kuan na yung siya. mora ning kuan matuyok sa alublak tapos kaniday alublak din mga kwarto dayon. So kaning sala ni mo kusina. Kaning nail mo na sa imong kusina, sala kusina. Ako kay mo rin. Wow, kita na yung tsura ng ating bubong, yung forma. So, ganyan yung magiging style ng ating bubong. Diba? Tingnan nyo naman. Kapit lang. Ano may dambaw? Daan. Apa itu ramon pun dia kagak Tumoy kagamay ni mo. Kagamay ni mga tao. Pasok tayo dito sa loob. Aray. May mga ano pala dito. Yan. CZ. Ayan na siya. Nakapintura na din siya. Pintura natin is kulay gray din para mag-match sa ating bubong. Ayan, meron pa sila dyang hindi na pinturahan. So, aayusin pa nila yan. Okay. And then, meron pa tayong mga sobra pala ng mga tubular dito. Kuya, aalis na. And abangan na lang natin yung mga next update neto. Pasenti-senti ng ating buhay. Bye!